Lalaki lang ang ganyan, ha? O, meron na talaga umiibig ng ganyan, eh. So, 5 yung anak. Ilan ang anak mo sa una? Ang una ko po, pinakasalan ako. Pero hindi kami nagkaanak. Nagsama kami ng 4 na taon. Iniwan ako kasi akala niya baog ako. Kasi hindi ko siya nabigyan ng anak. Okay. Pangalawa? Pangalawa po, siyempre hindi ka naman mag-antay sa ganun-ganun na lang. Eh siyempre, iibig ka rin ulit. Nakatagpo po ako ng lalaki na mas bata sa akin. Sa disco, nagkakakilala po kami. Sa disco. Nag-disco kayo, nagkakilala kayo. Opo. Nagkaanak ka naman doon. Nagsama po kami ng 10 months. Tapos nagbuntis po ako. Tapos po umuwi po kami sa probinsya kasi gusto na rin ng mga kamag-anak ko doon na umuwi ako kasi matagal na rin ako hindi nakauwi. Okay. Tapos po, sa hirap ng buhay sa probinsya, hindi kami nagtagal. Bali 2 months lang po kami doon. Nagpaalam siya ulit po na bumalik ng Maynila, maghanap po ng trabaho. Nangako po siya na papadalhan niya na lang po ako ng pamasahe para sumunod ako sa kanya. Pero hanggang ngayon, 13 years na po yung anak ko, hindi niya pa rin nakikita yung tatay niya. Baka naman naghahanap pa ng pamasahe mo. Okay. So, pangatlo? Ang pangatlo po, siyempre, kailangan mong kumayod para sa anak mo. Nag-apply pa ako sa karaoke bar. At saka doon ko naman po nakilala yung pangatlong lalaki sa buhay ko. Kaso po, bigo rin. Kasi napasama sa barkada, naanuhan po ng drugs at saka robbery daw. Sentensyado po siya ng 20 years. Alam nga, mag-antay ako sa kanya. Nag-anak na naman na po ako. Tama na naman. mag-isa. So, pangatlo yun. Opo. Sentensyado. Pang-4. Pang-4 po, syempre, kakayod ka ulit para sa anak mo. Nagtrabaho ulit sa karaoke. Nabiktima po ng hapon. O, tapos, nagkaanak ka sa hapon. May audition din kasi kami noon. Sabi niya, mag-Japan na lang daw ako, under the table na lang daw yung papilis ko. Tapos pumayag naman ako. Konting uto-uto lang ng hapon, sabi niya sa akin, Mona kasi alam niya sa akin noon eh. Dito ka na lang sa Pilipinas, sustentuhan na lang kita, pati mga anak mo. Alagaan mo na lang sila, makasama mo pa yung mga anak mo. Basta magsama na lang tayo dito. Ikaw na lang ang gawin kong asawa dito. At least, pag pumunta ako dito, may sarili akong pamilya. Naniwala naman po ako sa kanya. Ayun, pagpunta niya dito, siguro 4 times siyang nag-meet kami dito sa Pilipinas. Tapos sinulot po sa akin nung siyempre nag-audition yung babae, siniraan po ako. Lapit ka sa mic. Siniraan po ako, tapos yun, hindi ko alam na nagdili na pala ako noon, na natuluyan na naman. Tapos mula noon, di na rin nagpakita sa akin ng hapon. So, ano na yan? Pang-4 na yan? Pang-5? Ang pang-5 po. Pang-4 yung hapon, di ba? Ang pang-5 po, siyempre, gulong-gulo na yata yung utak ko natutulig na hindi na alam ko anong gagawin. Umuwi na naman ako ng probinsya. Bali, tumira ako dun sa nanay-nanayan ko. Tapos, naging caretaker ako ng lupa nila. Tapos, may nakilala na naman ako doon na yung taga-tanim ng palay nila. Akala ko naman, siyempre, ikaw bilang, maghahanap ka rin ng pamilya mo, hindi yun sa ganun-ganun na lang, mangangalaga sa anak mo, pamilya. Siyempre, nag-open. Mag-asawa na lang daw kami. Naniwala naman ako kasi 2 beses naman hikan yung magulang niya sa akin. Oo. Tapos yun,